Mga kapatid, magandang araw po sa inyong lahat. Meron na naman pong muntik ng mabiktima nitong mga highway robbers diyan po sa TPLEX. Si Kuya Rod po ay muntik ng mabiktima nitong talyer na to na accredited ng TPLEX. Sana po panoorin nyo yung buong kwento at may interview po ako dito kay Kuya Rod para po kung kayo naman ang malagay sa ganong sitwasyon ay alam nyo na kung ano ang inyong gagawin. Narito po ang aking interview kay Kuya Rod Palasige ng Fairview, Quezon City. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kahapon ay nasa emergency situation si Kuya Rod. Kasi po siya ay papunta ng Baguio City. Nagkaroon ng problema yung kanyang Mitsubishi Estrada. Bago umexit ng Season Pangasinan ay huminto na yung sasakyan. Dahil lang sabi nga po ni Kuya Rod, tumigil na lang at walang hatak. Wala nang hatak. Oo, tapos may tumutulong tubig at may tumutulong ATF. ATF, oo. Ayun lang. Tapos so, po, tinabi na namin. Tinabi nyo. Season Pangasinan yun. Kaunti na lamang ay Cannon Road na. Pa-exit na po kayo, no? That's right. Oo, sabi ko, humanap muna kayo ng talyer na mapupuntahan dyan. Pero ang iniisip ko na rin naman kasi, pagka kayo doon sa loob ng expressway na siraan, siguradong titikitan or meron silang darating dyan na tutulong sa inyo. May dumating na pulis. Pulis, opo. Ang sabi ng pulis, para wag kayong matikitan dahil obstruction yan, meron kaming ka-tie-up na wrecker. Pero hindi po pulis na PNP yun. Mga ano po nila yan. Pulis ng highway. Oh, highway patrollers nila. Patrol. Oh, private po yan. Right. Oh, opo. Sabi nila, tatawagan namin, i-wrecker kayo, dadalhin sa kanilang shop na may authorized na tumulong sa mga nasisiraan sa loob ng superhighway. Superhighway. Oh, okay. TPLEX. Oh. Ngayon, pumayag ako. Sabi ko, magkano naman? Ang sabi, 1.7 po yata ang singil ng wrecker. So, o di ka kung sige, ito ninyo. So, tinawing nila, about 6 kilometer, nakarating kami sa talyer. Pagdating sa talyer, ang sabi nung may-ari, si Mr. 2-3 po yan. Kasi ang aming 1.7 hanggang labas lang ng exit, which is 500 meters, mula doon kung saan kayo pinikap. Okay, oo. O di wala akong magawa. Sabi ko, di sige, babayaran ko. Ilan po kayong sakay nung Estrada? 4 na senior, isang driver, yung 2 senior tiga New York. Ipapasyal ko sana sa Baguio. Sa Baguio. Mga kababata ko yun. Nung lumabas na po kayo doon sa exit, saan po ngayon yung talyer? Sa Season po ba o sa Pusurubio? Nasa Pusurubio, 6 kilometer from the exit. Tapos po noon, tumawag ulit ako sa inyo. Kasi meron kayong sinabi sa akin, nag-text kayo, na ibababa daw yung transmission. Tinignan sa sasakyan, sabi ko, ang tingin ko kako, may tubig at saka may ATF, hose lang yan o baka mamaya yung copper or aluminum tubing na dumaan dyan na nanggaling sa cooler. Sabi niya, hindi po sir, hindi natin madadiagnose. Kailangan ibaba ang transmission. Sabi ko, magkano naman yun? Sabi niya, pag ibinaba po yan, sabi niya, mga 35,000 po ang labor. Baba pa lang yun, ha? Pagkatapos, sabi niya, titignan namin kung kayang i-overhaul. Kung hindi, magpapalit kami ng transmission, aabutin ng mga 120 o 130,000 ang lahat. Ba't teka muna kako, gano'n naman katagal? Siguro mga 1 week or more. Sabi ko, malayo kami, Quezon City pa kami. So teka muna, wag niyong gagalawin. Tumawag ako sa'yo. Tumawag kayo sa akin. That's right. Oo. Tapos pinakausap niyo sa akin. That's right. Oo. Nung kinausap ko po, sabi ko, ano ba ang diagnose nyo? Anong findings nyo sa transmission? Ang sabi po niya kagad, ipamamachine shop daw niya yung main drive. Aba, alam ko nanlolo ko, kaya hindi mo na ako kumontra sa kanya. Sumayaw muna ako dun sa tugtog niya. So, nung sinabi niyang ipamamachine shop yung main drive,
At kung hindi daw po nila makakaya, halimbawa, hindi nila naayos, ay Palit. magpapalit daw ng transmission. Transmission. Yung sabi rin sa akin, Oo. ganun. Sabi ko naman sa kanya, okay, magkano yung labor nyo doon sa overhaul? Kasi siyempre ako alam ko overhaul dahil automatic transmission yun kung may problema. Hindi niya sinasabi yung overhaul. Ang sinasabi niya, ipamamasin shop daw niya yung pyesa sa loob ng transmission. Kaya po nung pinepersa ko na siya, sabi ko, magkano ngayon kung halimbawa papalitan yung transmission? Yun nga, magkano po sabi sa inyo? 120 to 130 raw. 120 to 130,000. Thousand, Tapos oh. ilang linggo pa yon. Dalawa. Hindi ho sila naawa sa inyo. Wala ba kayong naramdaman na awa man lang doon sa ginagawa nila? Kinukutuban nga ako, kaya ako tumawag sa iyo. Oo. Kaya nga sabi ko, nag-text ako sa inyo, huwag nyo na lamang ipagawa. Yeah. At ito na lang pakyat sa Baguio. Ang problema ganito, maswerte ako dahil meron akong talyer na pwedeng gumawa ng second opinion. Paano na yung mga tao na walang kaalaman sa ganyan? So mabibiktima sila. Kaya iwasan na ninyo yung mga taong sinasabing authorized sila ka-tie up nung TPLEX na nagre-repair ng mga taong nasisiraan. Dahil accredited po sila. Dahil accredited po sila. Oo, accredited daw sila. So ibig sabihin yung tow truck na yon, wala sa ibang pagdadalan, doon lang. Doon lang. Hindi nga kayo pumayag na ipagawa sa kanila, ang sabi ko, dalhin sa Baguio. Meron silang tow truck. Magkano naman ang charge nila doon sa akyat sa Baguio? Sa Baguio raw, normally, ang singil nila, 20,000. Pero dahil daw kami nasiraan na, sabi nila, gagawin lang nilang 17. 17. Mula doon sa Cosurubio hanggang Baguio. Hanggang Baguio. Ang liit-liit lang nung pick-up hanggang lang yan That's right. Oo. Tapos po, doon sa Baguio kasi, meron po tayong talyer dyan. Merong Delta Motors Corporation po dyan sa Baguio. Matagal ng talyer po yan. Toyota pa, sila na ang nagbebenta ng mga Toyota nung araw. Pinsan ko po ang may-ari noon, si Kuya Narsing de la Merced. Ngayon, kami po ay may usapan na noon. Kapag kayo ay nasiraan sa Baguio, dalhin nyo po dyan at pupuntahan na lang namin doon. Kami na ang bahalang magbaba ng transmission at dadalhin po dito sa Antipolo. Kaso mahal, 17,000. 17. Discounted daw yon. Discounted pa yon. Kaya ang naging second option natin, tinawagan ko si Miss Sally na kung pwedeng kunin na lamang kayo sa doon nga sa Pangasinan. Cosurubio. Ibinigay ko po sa inyo yung number. Ano po ang sabi sa inyo ni Miss Sally? Sabi ni Sally, malayo, pero sabi niya, suki ko si Randy at naiiya ako sa kanya. So kahit gabi, sabi niya, padadala ko yung tow truck para maibaba. So sinabi ko sa kanya, magkano naman? Sabi niya, ang singil ko dyan, 35. Pero sabi niya, nakakaya kay Randy, bibigay ko lang ng 28. Kasi mula siya dito sa Cubao magmumula sa Cubao. Pupuntahan pa kayo doon, tapos babalik ulit. That's right. Kasama na lahat ang toll fee kasi doon ano po? That's right. So kung ano mo yun, mga 26 lang talaga na singil sa inyo. That's right. Tapos kaninang umaga nandito na. Inalok pa kayo na silang maghahatid sa inyo sa Manila. Ano pong sabi sa inyo? Dahil nakita nilang puro senior. At yung tiga New York hindi pwede lumakad ng more than 100 meter. Dahil maraming bakal sa likod. May opera. Sabi niya, sir, ihatid ko na po kayo. Sabi niya, ang singil namin mula rito, Cosurubio hanggang Quezon City, 12,000. Pero dahil kayo nasiraan na, discounted po, 10,000 na lang. Napakabal. Sabi ko, wag na lang, may aircon bus na lang naman. Sabi ko, sumakay kami ng aircon bus. Mula Cosurubio hanggang Pasay. Kasi ayaw tumigil ng Cubao. Gawa nung dumaan ng Skyway. Siningil lang kami ng 580 bawat isang tao. Bawat isang tao. Di halos 2,000 lang mahigit. Ganun na. Ganun lang. Pero magkano siningil sa inyo nung shop na yan? Huwag na natin banggitin yung pangalan. Magkano ang siningil sa inyo nung shop na yan na nandyan sa Cosurubio? Yung lahat-lahat na binayad nyo. Ang binayad namin 2-3 sa towing. Tapos ang sabi niya, bigyan na lang ninyo yung mga mekanikong magbababa ng transmission. Oo. So ang sabi ko dito sa driver ko, sige kako, pag naikarga na sa towing yan, bigyan mo lang kako yung mga bata ng 500
pang merienda. Pag merienda. Yun lang ang binigay namin. Hindi ba sumama ang loob? 500 lang pala binigay mo. Aba, ewan ko sa iba. Biro nyo 130,000 na, naging bato pa. Oo, that's right. Nasikmura nila yun, ano? Pero Kuya Rod, kanina umaga, nandito na. At yan nga, ito ang video, panurin nyo yan. Tumirik. Tumirik siya. Bakit kaya? Tumirik. Bakit ka tumirik? Wala lang isa. Agas. Puro langis. Sabi ng mekaniko, mamasin shop daw yung transmission. Sira daw yung main drive. Oh, yung hose pumitaw. Tigas na pala eh. Wala na, malutong na yung hose. Boss, hose lang ang problema mo, hindi transmission. Kaya naubusan ka ng ATF. Hindi talaga tatakbo. Pero hindi na man kailangan machine shop to. Okay, Kuya Rod, umaandar na yung sasakyan nyo. At ang naging problema lang, Hose. yung hose. Kaya lang, siyempre, hindi na talaga kakambyo yun dahil nagbawas na po ng ATF. Ngayon, naalala ko, nung tinanong ko yung mekaniko na to, ang sabi niya, okay naman po, meron pong coolant, meron daw ATF. Meron. Sabi niya sa akin. So sabi ko, anong problema? May problema nga daw yung transmission, kaya daw kailangang ibaba. Tapos sabi ko sa kanya, sir, yung automatic transmission, walang main drive yan. That's right. Yung pinaka main drive na sinasabi mo, input shop, ang tawag dyan. Nahimik na ho siya nung sinabi ko, ako si Auto Runs. Yun. Binanggit ko, sabi ko, sir, ako si Auto Runs, mekanikong vlogger ako. At yung sinasabi mo, hindi totoo yan. Sabi ko sa kanya, doon na yung medyo, may binanggit pa siyang, ako po'y hamak na mekaniko lang. Meron pa siyang binanggit na gano'n. Narinig niyo po ba? That's right. Oo. So sabi ko, sir, mali yung ginagawa nyo. Huwag nyo nang ituloy yan. At ulitin, ipapaano ko na sila, ipapakaun ko na sila sa tow truck. Yun po yung sinabi ko. Ngayon, Kuya Rod, nandyan na yung sasakyan mo. Uwi ko na. At salamat. Ano ngayon ang lesson natin na natutunan dito? Marami na huwag tayong basta maniniwala, humingi tayo ng second opinion. At kung tayo magpapagawa, dun sa mga may reference tayo na hindi nanluloko. Yun ay accredited ng TPLX. Yun ang kanilang claim. So ibig sabihin, kung totoo, baka naman yan sabwat ng patrol sa loob. Di ba dapat pag-accredited ka, titignan mo muna kung sila ba ay pasado. That's right. Doon sa para ma-accredit sila na shop at tow truck. O towing truck. Ngayon, yung bang ganyang masasamang ugali ng mga talyer na yan ay dapat bang i-accredit yan? Kaya nananawagan tayo sa pamahalaan ng TPLX. Ito po inyong kalkalin, imbestigahan. Baka naman yung mga taong yan nagpapanggap. Tignan nyo yung Kia na yun, no? Yung Kia Rio na yun, nasiraan din yan sa Pampanga. Tinap overhaul yan dyan sa Pampanga. Pagdating dito, sira pa rin. Kasi nga, hindi naman talaga magagaling. Sabihin na natin, yung mga talyer na yan, at dahil nga po sa sila lang ay accredited, sa kanila ngayon napupunta yung trabaho. Yun. Ano po ngayon ang sabi nung tatlong seniors na kasama nyo? Babalik pa po ba kayo sa Baguio? Ang sabi nila, babalik sila sa New York sa A12. A12? Nahihiya naman ako. Sabi ko, from now until the 11th, sabi ko, pumili kayo ng araw. Ako naman kakoy nahihiya sa inyo na unsabi ang inyong travel at ibabalik ko kayo sa Baguio. Kung gusto niyo ng Baguio. Kung hindi naman, sabi ko, doon tayo sa Tagaytay. Tagaytay. So, ang choice ngayon, nasa kanila. Ayun. Ako'y maghihintay lang ng tawag. Kaya mga kapatid, meron na akong mga vlogs before na iyang mga, ang tawag ko nga dyan ay highway robbers. Sa halip na tulungan kayo, ay lalo pa kayong malalagay sa peligro. Hindi naman nila kayang gawin yung mga sasakyan. Masisira pa, tapos kapag ginamit nyo ay lalo pang magkakaproblema. Ngayon, ito pong nangyari kay Kuya Rod, talaga pong direktang pandaraya yung kanilang gustong gawin. Dahil kung inilagay lang nila, inayos nila yung hose at nilagyan nila ng ATF,
sana ay naituloy nyo yung inyong Oo, masayang horse lang paglalakbay dyan sa Baguio. It will not take them 20 minutes to Yes. do that. Opo. Oh, O hindi man lang kayo napaligaya man lang sana. Kung mas masarap maligaya, nakakatulong, di po ba? that's right. Well, dapat mong iwasan at may panawagan ako sa pamunuan ng mga highway na yan. Pag ang tao ay nasiraan, hindi niya kagustuhang masiraan. Bakit ang sabi ng patrol, kayo ay titikitan for obstruction? Hindi po ba obligasyon ninyo? Nagbabayad kaming dumaan dyan. Tama. Na asistihan kami motorista, nagbabayad. Kasi public service, dapat kayo nag-a-assist, umaayuda. Lumilitaw po na kayo, nagpaparusa. Dapat Hindi may motorist umaayuda. assistance. Oo. Di ba? Opo, dapat. Oo. Sa Amerika, hindi ganyan. So dapat pala Talagang marinig tutulungan ni... ka. Dapat pala mapanood to ni Secretary Vince Dizon. Yes, lahat yung sila. ating DOTR. Lahat sila reviewin yung policy. Mm. Dahil ang policy, hindi makatao. Mhm. Palagay ko, yan makakotong. Tinutulungan niyo yung mga nangungutong. Malungkot yung naging bakasyon ng mga galing sa US. Ah. Na mga naging kabayaran nun ay ito, yung magiging lektura sa lahat na bumabiyahe diyan sa mga super highways na yan na kapag kayo'y nasiraan, hanggat maaari, kung yung towing truck na hihila sa inyo or magsasakay ng sasakyan nyo, huwag nyong dalhin doon sa sinasabi nilang accredited Authorized. na authorized na mga talyer. Dali nyo doon sa mga kakilala nyo. Katulad ni Kuya Rod, gumastos siya ng 28,000. Pagdating dito, host lang. Doon, kung gumastos ka man ng towing, tapos doon mo pinagawa, ang nakaabang sa kanyang gastos, magkano daw po yung transmission? 130,000. 130,000. 2 weeks pa. Surplus pa yon. Sorry, O, 2 weeks pa. Pero ang gagawin nila doon, sisirain nila yung transmission para maipakita sa inyo na sira yung luma nyo. That's right. O, marami na pong ganyan nangyari. That's right. Yung aking mga bisitang galing sa New York, naunsabi man ang unang attempt natin na magpasyal, huwag kayong malungkot. Ang sabi nga ni MacArthur, I shall return. Tayo babalik sa Baguio. Tayo Ayun. mag-enjoy bago kayo umuwi sa Amerika. Baguio na. Promise. Baka naman pwede nyo ako isama doon. Pwede. Total, may talyer ka ron. Okay mga kapatid, yung Delta Motors Baguio City nasa Magsaysay Avenue, yung papunta po doon sa pitasan ng Strawberry. Pero sako pa po siya ng Baguio City. Mga kapatid, maraming salamat. Kuya Rod, maraming salamat. Maiuwi mo na ang iyong Mitsubishi Estrada. Hindi nyo dinala yung inyong electric vehicle, yung hybrid nyo. Hindi, kasi walang magdadrive. Walang magdadrive. That's right. Okay mga kapatid, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. Ayan na mga kapatid, yung Estrada ni Kuya Rod. Oh. Parang kahapon lang, namumroblema ka ng todo. That's right. Diba? Oh. Okay na. Atras na lang po yan, sasakay na po kayo, Kuya Rod. Oh. Yeah. Ano? Maandar pa, di ba? Okay. Talaga naman. Sige. Oh, Kuya Rod. Okay. Mga makalimutan mo. Hanggang sa huling pagtawag nyo sa akin habang ako'y nagpo-photoshoot. Hindi na ako magtatawag. Ibig sabihin nun, okay na. Okay. Okay po. Okay. Ingat po kayo. Yes. Kukunin ko na yung mic. Sige, okay. Sige po, ingat po kayo. Biro nyo mga kapatid, muntik nang madali ng 130,000 pesos. Papalitan daw ng transmission. So, tayo nakatulong muli sa mga senior citizen na mga subscribers po ni Autorans. Sana po yung masisiraan dyan sa NLEX, pag-isipan nyo mabuti. Kapag kayo'y nasiraan, tawagan nyo yung mga trusted na mekaniko. At ako po ay handang tumulong sa inyo kung kailangan nyo ng towing truck. Nandyan po si Motor Trust. Napakabait po ni Miss Sally. Kahit na medyo mahal ang sisingilin sa inyo dahil yan pa ay malayo, kung malayo ang panggagalingan, sigurado naman safe kayo at hindi po sila mahirap kausapin.